Kumusta mga kasaliksik? Ang ating daigdig ay napupuno ng madaming mga hayop magmula sa mga dambuhala hanggang sa sobrang liit na halos hindi na natin makita. Pero alam mo ba na may mga hayop din na kasabay nating naninirahan sa ating planeta na nanggaling pa noong mga sinaunang panahon? Kaya mula sa ninuno ng mga alpaka hanggang sa pating na eksperto sa pagbabalat kayo ay pag-usapan natin ang 10 sinaunang nilalang na buhay pa din hanggang sa kasalukuyan. Kaya kung handa ka nang makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Viconia. Sa unang tingin ay akalain mong isang kakaibang usa lamang ang hayop na tinatawag na Viconia. Pero alam mo ba na ito raw ang sinasabing ninuno ng mga alpaka sa kasalukuyang panahon? Mapapansin ang pagkakaroon ng maiiksi ngunit makapal na buhok ng hayop na sinasabing kagaya ng sa mga alpaka tupa ay pwedeng ahitin upang gawing liana, kung saan kumpara sa ibang mga hayop ay sadyang mas kakaunti lamang ang kayang magawang lana mula sa mga vicuna na maniwala ka man o sa hindi ay nagiging dahilan para mas tumaas ang presyo ng mga ito. Dulot na sadyang kakaunti lamang ang liana na nanggagaling sa hayop ay mas pinahahalagaan at hinahanap ito ng mga mamimili, kung kaya't kahit na sobrang konti lamang ang nakukuhang buhok sa mga Viconia dahil na rin sa kanilang maliit na sukat ay madami pa ding mga taong gustong mag-alaga at magkupkop sa kanila. Number 9, Tapir. Kung makikita mo ang hayop na tapir ay agad mong mapapansin na tila ba pinaghalong elepante at baboy ang hayop na ito. Dulot na mayroon silang maliit na pangangatawan gaya ng mga biik sa kasalukuyang panahon. Ngunit may mahaba naman silang ilong na katulad sa mga elepante. Hindi may tatangging kakaiba, ngunit may pagkakuyot ang itsura ng mga tapirs. Pero alam mo ba na ang kanilang lahi ay nanggaling pa noong 50 milyong taon na ang nakararaan? Ayon sa pananaliksik ng mga eksperto, ay may mga nakita silang mga labi ng mga tapir na namatay milyong taon na ang nakalilipas, na talagang nagpapakita kung gaano na lamang katanda ang lahi ng hayop na ito na naging dahilan para bigyan din sila ng palayaw na living fossils. Number 8, Kawuk. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na may mga kwento-kwento sa bansang Indonesia na nagsasabing na may mga buhay na uri pa raw ng dinosaur sa kasalukuyan? Ang dinosaur na ito ay ang halimaw na kanilang tinatawag na kawuk, na naninirahan daw sa pinakamalalim na parte ng mga kagubatan, kung saan ang lahat daw ng nakikita nito, mapatao man o hayop, ay agad nilang inaatake at pinapatay, na talaga namang nagbibigay takot sa mga residente ng bansa. Ang kawuk ay isang dambuhalang butiki umano na mayroong matatalim na mga kuko na ginagamit nito upang mabilis na patayin ang kanilang mga nabibiktima. Ngunit kahit na sadyang madaming mga bersyon at kwento tungkol sa halimaw na ito, ay dahil walang kahit na anong pruweba ang lumalabas na nagpapatunay na totoo ngang mayroong kawuk sa kagubatan ng Indonesia, ay sadyang kakaunti lamang ang taong naniniwala dito. Number 7, Gharial. Alam mo ba na ang mahabang nguso ng buwaya na ito na tinatawag na gharial ay sinasabing mayroong nakamamanghang kagamitan na talaga namang tumatalo sa iba niyang mga kauri? Ang mahabang bibig kasi ng mga gharial ay nagiging dahilan para maabot nila ang mga maliliit na isda kahit pa lumusot na ang mga ito sa maliliit na mga butas, na nagiging dahilan para maging eksperto sa paghuli ang mga gharial sa kahit na anong uri ng hayop sa tubig, mapamalaki man o maliliit, na talaga namang nagpapakita lamang kung bakit sadyang kinamamanghaan sila kahit pa ng mga eksperto. Sa kasamang palad ay malapit nang maubos ang nakamamanghang mga hayop na ito, dulot na madalas silang hulihin ng mga tao at pagkasira na din ng kanilang mga tirahan, na nakalulungkot isipin na nagiging dahilan para unti-unti nang nauubos ang populasyon ng lahi ng buwaya na ito, na sinasabing nagtagal at naging matatag kahit ilang milyong taon na ang nakalilipas. Number 6, Komodo Dragon. Alam mo ba kung bakit tinatawag na lamang na dragon ang mga Komodo Dragon? Ito ay dahil sa noong unang nadiskubre sila sa isang isla sa bansang Indonesia, ay nakitang mayroon silang itsura na parang isang dambuhalang putiki, na dahil may kulay orange na dila ay nakalang bumubuga ng apoy, na
na nagdulot para tawagin na lamang silang dragon hanggang sa kasalukuyan. Ang lahi ng mga Komodo dragon ay sinasabing nagmula pa noong 4 na milyong taon na ang nakararaan na talagang nagpapakita kung gaano na lamang katanda ang uri ng hayop na ito, kung kaya't sadyang nakalulungkot isipin na itinala na ng mga eksperto na talagang malapit nang maubos ang mga Komodo dragons sa ating daigdig dahil sa unti-unti nang nababawasan ang kanilang populasyon matapos maubos ang mga usa at iba pang hayop na madalas nilang kinakain sa kalikasan matapos hulihin ang karamihan sa mga ito ng mga tao. Number 5, Bactrian camel. Mataas ang posibilidad na pamilyar ka na sa mga hayop na tinatawag na mga camels na madalas ay makikita sa mga madesyertong lugar sa ating daigdig, kung saan isa sila sa pinakasikat na hayop na sinasakyan upang matawid ang malawak na lupang binobuo ng mga buhangin. Pero alam mo ba na ang isa sa uri ng hayop na ito ay sinasabing nanggaling pa lagpas 1 milyong taon na ang nakararaan? Ang camel na ito ay ang Bactrian camel na mapapansing mayroong 2 bukol sa kanyang likuran na nagiging dahilan daw para mas madaling makabalanse ang mga taong sumasakay sa kanila. Nadagdag pa sa kakaiba at madaming talukap sa kanilang mata at parte sa kanilang ilong na pumipigil sa pagpasok ng mga buhangin dito ay hindi nakataka-taka kung bakit isa sila sa pinakamainam na hayop na ginagamit bilang transportasyon sa tuwing tumatawid sa disyerto. Number 4, White Rhinoceros. Kung madalas kang nanonood o nagbabasa ng balita, ay posibleng narinig mo na ang sumikat na kontrobersya tungkol sa hayop ng mga rhinoceros, kung saan isa sila sa pinakamalapit ng maubos sa ating planeta, kung saan ang pinakamalaki sa 5 natitirang uri ng mga rhinoceros na white rhinoceros ay idineklara ng extinct noong 2008 dahil sa 2 na lamang sa kanila ang natira. At pareho pa sa mga ito ay babae na naging dahilan para imposible na silang maparami pa. Mabuti na lamang at makalipas ang 1 dekada mula nang idineklarang ubos na ang mga white rhinoceros ay nakagawa ng solusyon ng mga expert kung saan nakagawa sila ng embryo mula sa egg cell ng isa sa nabubuhay na babaeng white rhinoceros at isang na-preserve na sperm cell na naging dahilan para magpatuloy pa ang pamumuhay ng hayop na ito sa kasalukuyan, kung saan mas lumalago at dumadami pa ang kanilang populasyon sa paglipas ng mga taon. Number 3, Musk Ox. Kung makikita mo ang musk ox ay sigurado akong agad kang magugulat at mamamanga sa kanilang itsura na para bang nanggaling pa noong unang panahon. Pero alam mo ba na ang dambuhalang hayop na ito ay kayang umabot sa bigat na lagpas 400 kilo? Ay isang herbivore at kumakain lamang ng mga damo. Kagaya ng mga baka at mga tupa ay mga halaman lamang ang kinakain ng mga musk ox, kung saan mayroon silang bakterya sa kanilang sikmura na ginagawang protina ang mga nutrisyon na kanilang nakukuha sa mga damong kanilang kinakain, na nagiging dahilan para sadyang lumaki ang katawan ng hayop na ito kahit na hindi sila kumakain ng karne. Ang katawan ng mga musk ox ay nababalutan ng makapal na balahibo na kasabay ng kanilang malaking pangangatawan ay nakatutulong upang mas madali nilang makontrol ang kanilang sariling temperatura, na nagdudulot upang mas mapadali ang kanilang pamumuhay sa mga malalamig na lugar kung saan sila madalas na natatagpuan. Number 2, Tuatara. Sa unang tingin ay akalain mo lamang na isang ordinaryong iguana lamang ang hayop na ito na tinatawag na Tuatara, pero alam mo ba na sinasabing namuhay sila kasabay ng mga dinosaurs? Ang ganitong pagtatala ng mga eksperto ay dahil sa mga labi ng mga hayop na nanggaling sa mga Tuatara na sinasabing namatay lagpas 200 milyong taon na ang nakararaan. Kung kaya't makikita na naging kasabayan ng hayop na ito ang mga kinatatakutan at kinamamanghaan nating mga dinosaurs na talagang nagpapakita lamang kung gaano nakatanda ang lahi nito. Makikita din daw na sadyang nanggaling pa noong unang panahon ang mga Tuatara base lamang sa kanilang itsura at kaugalian, kung saan mayroong pangatlong mata sa ulo ang mga Tuatara na sinasabing nagpapakita daw umano ng naganap na evolusyon sa hayop noong unang panahon. Number 1, Wobbegong Sharks. Ayon sa mga eksperto ay posible daw na ang karamihan sa mga taong lumangoy at lumusong na sa ating karagatan ay nakasalubong na ang uri ng pating na ito,
na tinatawag na wobegong. Ngunit hindi lamang natin sila napapansin dahil sa kanilang kakaibang itsura at kaugalian, kung saan mapapansin na ang mga wobegong ay may itsura na halos kapareho na ng mga bato sa ilalim ng ating karagatan na kanila daw ginagamit upang magbalat kayo dito habang naghihintay ng mga isdang kanilang mabibiktima o di kaya magtago sa kanilang mga kalaban. Dagdag pa dito ay kilala din ng mga wobegong sa pagiging isa sa pinakakalmadong pating sa ating karagatan, kung saan magiging agresibo lamang sila sa mga taong papasok sa kanilang teritoryo, na dagdag sa pagiging eksperto nila sa pagbabalat kayo ay talaga namang hindi ka na dapat magulat kung nakasalubong mo na pala sila nang hindi mo napapansin. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga nilalang sa ating daigdig ang mayroong mayaman na kasaysayan, kung saan ang iba sa kanila ay nanggaling pa noong unang panahon. Kaya naman para sa iyo, alin sa mga sinaunang nilalang na ito ang gusto mong makita sa personal? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.